house is not a home, you need someone. If it seems life isn't fair and there's no one left to share all those lonely days and nights, and when things won't turn out right, you want someone to care and someone to just be there. You need someone. So I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you'll drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. If the pressure's all around, keep your spirit to the ground. You need someone. And if your body is in pain and your health you can't regain, you need someone. If there were times that you have tried with all the strength you have inside, and it seems that you have failed, remember on the cross He nailed all the bitterness and grief. He'll give you peace and sweet relief. He's that someone that you need. I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you'll drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. And I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. And I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you'll drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. He's everything. He's everything you need. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. Amen. Praise the Lord. Welcome sa ating banal na programa na Jesus Miracle Hour.
At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, pagdakila, pagpupugay, pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. And dubling paggalang sa ating mahal na Evangelista, Valdiswada Almeida, and beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, and beloved Almeida family, beloved Almeida children, good evening. At purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at muli na naman ating matunghayan ang kabutihan ng Diyos sa gabing ito, sa magitan ng programang ito, The Jesus Miracle Hour. At kami naman, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna manalangin upang tayo lubusang pagpalain at gabayan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. O dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa mga dalangin ng mga taong nilangisan. At narito po kami, mahal na Panginoon, minsanan pa pinapabot po namin ng lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat, ay tanging sa banal na pangalan lamang. At salamat sa gabing ito at muli naman po namin may simpapawid yung kabutihan, maipangaral, ibanghel ng kaligtasan o Diyos, maluwalhati yung banal na pangalan sa gabing ito, na may pagpalain mo yung banal na programa, The Jesus Miracle Hour. Patuloy kang magligtas, mahal na Panginoon, pakita ng mga tanda, mga himala. Patuloy kang magpagaling ng may makaramdaman, maglutas ang problema, magbago ng may buhay, alasin mo mahadlang gawa ng kaway, demons of hindrances, demons of doubts, unbelief, as out in Jesus' name, amen and amen, praise the Lord. At purihin po ating dakilang Diyos at magandang gabi. Natigit sa lahat, no? Ulitin ko ang pagbati o pagpupuri, pagluwalhati o parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And double honor to our beloved parents in the Lord at sa ating beloved Pastor Valdiswada Almeida, beloved San Pastor Lina Comon Almeida, beloved children o Almeida children, at sa aking mga kapwa manggagawa dito sa dako ng Cebu, Central Visayas, our preachers, sa lahat po ng ating mga beloved brethren, good evening po sa inyong lahat. At maligayang pakikinig sa ating banal na programa. At salamat sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon, nandito na po tayo sa bagong taon. Ay salamat sa ating dakilang Diyos sa 2024, nakaraang taon. At kahit may mga pagsubok na ating naranasan, subalit napakabuti ng ating dakilang Diyos, ating nalampasan ng mga pagsubok na yan dahil sa habag at awa at tulong ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. And nandito tayo sa bagong taon ngayon, praise God, kaya maligayang bagong taon po sa ating lahat. At sana po ay patuloy natin paglingkuran ng mahal na Panginoong Jesucristo sapagkat yon lamang ang ating maiganti sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. At kami na mahal ang Jesus Miracle Hour. Ito po ay spiritual program. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa gabing ito. Kasama ninyo yung abang lingkod, Brother Joshua Dominguez, kasama ng ating beloved technician, Rosmar Lumayno. Kami po ay nagpapaabot po ng pagbati sa inyong lahat ng magandang gabi, buong daigdig, mga beloved brethren. At samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Kami po ay maghatid sa inyo ng mga spiritual blessing like papuri song, mga patutuo, lalo na po ang mensahe ng kaligtasan na dalhin ng ating mga ngaral sa gabing ito. At kaya huwag kayong bibitaw, minamahal, sa loob ng isang oras, apagat ang programang ito dito po tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo kung ano po yung ating mga kahilingan, praise God, kagalingan ng karamdaman, at siyang tiyak na bagay, ang Diyos ay buhay na tumutugon sa ating mga panalangin sa gabing ito. At mga minamahal, praise God, ang Jesus Miracle Hour, ito po yung gabi-gabi ninyong matunghayan sa ganap ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Except Wednesday, Friday, and Sunday. Ay,
Itong pagkakataon na ito, mga kapatid, ay pakinggan po natin ang bawat bahagi ng ating banal na programa sapagkat napakahalaga po mga minamahal ang ating gagawin sa gabing ito ay nandyan yung mga pagpapuri sa ating mahal na Panginoon at makapakinig po kayo ng patotoo na kung saan ito po yung mga himala na galing sa Diyos. At lalo na po ang salita ng mahal na Panginoong Jesucristo na kung saan ito po yung pagkain ng ating mga espiritual na bagay. At kami naman, ang Jesus Miracle Hour, ito po yung handog ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by Filipino Evangelist Pastor Veldes Wada Almeida. Ay ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ay patuloy na naghatid ng mga espiritual na mga pagpapala. Sabi ng Biblia, natanggap ninyo na libre, walang bayad, ipamahagi ninyo na libre, walang bayad. Kaya dito, mga minamahal, matitiyak po natin, hindi lamang sa kagalingan ng ating makaramdaman, kalutasan ng problema, pagbabago ng buhay, higit sa lahat, magmamana po tayo ng buhay ng walang hanggan na pangako po ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kami po patuloy nag-anyaya sa lahat na dumalo sa bawat bahagi o bawat gawain ng aming minamahal. Praise God, kung saan ka napabilang na lugar, ay marami po tayong mga outreaches na ating sasabihin ngayon, lalo na dito sa dako ng Cebu Central, Visayas. Ipaalam po natin na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang ating pong men dito sa Cebu, ay matatagpuan sa Pitalo, San Fernando, Cebu. Every Wednesday, Friday, and Sunday po ang ating gawain. Wednesday, mag-start po tayo ng alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. At sa araw lang po ng Friday or Biyernes, yan po tinatawag na overnight prayer. Magdamagang pagpupuri, pagluwalhati sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Mag-umpisa po tayo ng alas 9 hanggang alas 3 ng madaling araw. At sa araw lang po ng linggo, mag-start po yan ng alas 10 hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Kaya huwag kayong magalinlangan kung kayo po ay taga Pitalo, San Fernando, madali din pong hanapin yung ating banal na gawain kasi nandito po tayo sa may Esquina, Kampaog. Along the highway, mayroon po tayong signboard po dyan. Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, papasok, no? Mga 1 kilometers. So, more or less, no? 1 kilometer. So, malapit lang, malakad lang po mga minamahal. So, mayroon din pong mga ano dyan, mga tricycle kung ayaw mong maglakad. So, malapit lang po mga kapatid. Kaya, huwag magalinlangan, lumalo, walang bayad, libre po yan. At dahil sabi ng Biblia, kaligtasan na walang bayad, yan po ay kaloob na ating mahal na Panginoon. At sa Lapu-Lapu, mayroon din gawain sa may barangay Basa, Cagudoy, Lapu-Lapu City. Every Wednesday, Friday, and Sunday. Wednesday, mag-start po ng alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Sa araw po ng Friday, overnight prayer, mag-start po yan ng alas 10 hanggang alas 4 ng umaga ng araw ng Sabado. At sa araw ng Linggo, alas 10 hanggang alas 2 ng hapon o alas 3 ng hapon. At mga minamahal, ngayon po sa may Danao, nasa may San Antonio, Ginsay, Danao, mayroon tayong gawain dyan every Wednesday, Friday, and Sunday. At sa Liloan, ngayon po, may gawain tayo sa may Tuyang's Building, across dito Escanted, second floor, Barangay Hubay, Liloan, Cebu. Every Wednesday and Friday. Kaya sa Liloan, wala pa tayong overnight prayer. For the meantime, 4 to 8, katulad lamang po ng Wednesday service at saka Friday service, magkaparehas lang. 4 to 8 yung gawain sa Liloan. At sa araw ng Linggo, alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. Sa may Santander, mayroon tayong gawain sa may Barangay Kanlumangka, Santander, Cebu, every Wednesday. At saka, every Friday and Sunday lamang din pong gawain sa Santander.
Sa may Alcantara, nasa may Palanas, Alcantara, Cebu, every Friday and Sunday. Sa may Argao, nasa Barangay Bugo, Argao, Cebu, every Friday and Sunday lamang din po ang ating gawain dyan sa may Argao. At sa may Toledo, nasa may Kanuntik, Matabang, Toledo City, every Friday and Sunday lamang din po ating gawain dyan. At sa may Olango, nasa may Sitio Bunga, Santa Rosa, Olango Island, every Friday and Sunday. Ganoon po sa may Siquijor, nasa may Barangay Kang Matnog, Siquijor. Mayroon tayong gawain dyan. Praise God. At sa may Bantayan Island, sa may Purok Saging Dos, Barangay Kang Kaybi, Bantayan, Cebu, every Friday and Sunday. Sa may Bugo, nasa may Barangay Argawanon, sa Remio, Cebu, every Friday and Sunday. Sa may Camotes Island, nasa may Matnog, Santa Cruz, San Francisco, Camotes Island. Praise God. So ito po yung mga outreaches po natin dito po sa dako ng Cebu, Central Visayas. Kaya marami pa tayong mga gawain throughout the world. Kung saan ka na lugar, madaling hanapin kasi high-tech na po yung panahon natin ngayon. Amin naman, through internet, makikita niyo po ang ating mga addresses. Halimbawa, kung ikaw ay nasa bandang Mindanao or sa may Cagayan de Oro, so search mo lang GMCIM Cagayan de Oro. So kung ikaw ay nasa Butuan, i-search mo GMCIM Butuan. So ganun lang po pag-search mga minamahal, madaling hanapin yung mga address natin. Kung sa ibayong dagat o sa ibang bansa, halimbawa nasa Japan ka, search mo lang GMCIM Japan. So, makikita na po natin yan, mga minamahal. Praise God. At purihin po ating mahal na Panginoong Jesucristo. At sa gabing ito, bago po tayo dadako sa ating patutuo, manggalay po muna tayo ng papuring awitin para sa ating dakilang Diyos. Disappointments, so have you. I remember a time when times were bad, but I am so glad for every moment that I've spent in His hand, in His hands. There's only safety, nothing that can take
Amen. Praise the Lord. God bless ating beloved James and singers. Papuring awitin na yan. So ngayon, dadako na po tayo sa patuto. Ating beloved Brother Ricardo Ocpemia. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglolati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At double honor po sa ating beloved parents in the Lord. At sa hindi po malilimutan na pinagpalang aral at katuruan sa ating iginagalang mga ebangelista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at pagbati rin po sa mga beloved Almeida family, sa Lord po, at sa mga beloved preacher, worker, at sa lahat po ng mga kapatiran, baguhan, pagbati rin po sa mga live webcast viewer. Amin naman, at ako po'y tinawag na mahal po dito sa banal na gawain ito. Ligtas po ako ng August 14, 1985 po mga minamahal. Amin na mahal, ako po napunta pa ako rito, may karamdaman po akong kidney trouble, ulcer, insomnia, tonsillitis, madalas po ako mahilo. Nalason po sa pag-inom ng alak. Amin naman, sabi po ng beloved pastor, sino may mga karamdaman, may problema, pumunta sa harapan, tanggapin ang pinakamahal po yung bilis, sariling tapagligtas. Ako yung lumapit at tumanggap sa pinakamahal po yung Jesus. At pagkatapos po amin naman, sinabi ng mahal pastor, pagkatapos ang banal na gawain, magpabotismo sa pangalan ng po ni Jesus upang mapatawad sa kasalanan. Ako po, sunuran po mga amin naman. At pag-uwi ko po mga amin naman sa bahay, ako po, napakasarap ng tulog, pinagaling na po ako ng pinakamahal po ni Jesus. Amin naman, nakalimutan ko na po pala, may mga bisyo po pala ako mga amin naman, na first love po ako sa pinakamahal po yung mga amin naman. Amin naman, nung na-alliance po ako ng beloved pastor mga naman, sabi na po ng Mama Dear, pag po tayo humayo mga naman, huwag po kalimutan na magpuri at samahan ng pag-ayo, no? Sabi ko, opo. Ngayon po mga naman, linayuan ko aking mamahal sa buhay. Nung nayuan ko mga minamahal aking mamahal sa buhay mga naman, 12 po mga minamahal, 2 po doon ng iglesia po ni Manalo mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po mga minamahal, ang aking mahal na ina, inalagaan po na aking mahal kapatid sa Balangabatan ng tinanggay na po ng doktor mga minamahal sapagkat may karamdaman po aking mahal na ina na cancer. Tinaningan po ng doktor na 3 buwan na lang po ang buhay ng aking mahal na ina. Sabi po na bigay na lang po na ang best sa kanya. Ngayon po mga minamahal, pinagtulong po na namin mga kapatid, dinala sa banal gawain. Lahat po sila mga minamahal may karamdaman. Nung napanalangin po ng mahal pastor, pinagaling po ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, dumating po ang araw na po na Sabado, dumating po ang 2 kong pinsan. Ngayon, patuloy pa rin po ako nag-ayaw na mga minamahal. Ngayon, pinakain ko po sila. Ngayon, nang mataas kumain, lumabas yung isa, bumili ng alak, sigarilyo, tapos baraha. Magtungit na raw po kami. Mga minamahal, doon po ako nagkaroon ng pagkakataon na makapag-share sa kanila, mga minamahal. Sabi ko, yung mga lumang bagay na aking ginagawa, ngayon ay wala na. Bago na. Sabi nung 2 pinsan, anong bago? Ito, nagpapatuto sa iyo na natagpuan ko na ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Buhay na Diyos. Hallelujah. Ngayon, mga minamahal, napakapiloso po ng 2 kong pinsan. Hallelujah. Praise God. Pinagtatawanan po nila ako. Sabi niya, puro daw, wala daw, hindi walang katotohanan, huwag daw po maniwala. Sabi ko, ako naging saksi kaya hindi ko pwedeng sabihin na sunod-sunuran sa inyo sapagkat natagpuan ko ng totoong Diyos na buhay. Ngayon mga minamahal, patuloy po silang nagsasalita na hindi maganda. Pati po mahal na pastor, pinagwiwika na po nila mga minamahal. Ngayon sabi ko, nanliliit po ako mga minamahal. Sabi ko, mag-ingat kayo sapagkat 2-3 nagkakatipon. Pag pinag-uusapan natin ang pinakamahal po ni Jesus,
narito sa ating kalagitnaan. Baka mamaya parusahan kayo ng malapay na mabulag kayo sa harapan ko, bala kayo. Mami naman, iniwan ko po sila, mami naman. Pumasok po ako sa bahay dahil kukunin ko po yung Biblia upang magpatuloy mag-share sa kanila at basahan ng salita ng Diyos, mami naman. Ngayon, mami naman, nung pagkalabas ko, umiyak yung dalawa. Usapin ko, bakit anong nangyari sa'yo? Ang dilim daw, di wala na raw silang paningin. Ngayon, iyak, nahulog sa kanal yung isa. Akala ko lang po, mami naman, nagbibiro. Kinuha ko po sa kanal, linagay ko po sa pinagtitinginan po kami ng aming mga kapitbahay. At isa rin po rin yung mayaman doon sa kapitbahay namin. Ngayon namin naman, patuloy po sa kanila. O yan, sabi ko, pinarusahan na kayo ng malapay noon. Ngayon, makikinig na kayo. Sabi ko, sagot, upo. O ngayon, pinaliwanag ko po sa kanila kung ano ang kalooban ng pinakamalapay ay yung 4 na reglamento ng kaligtasan. Ngayon, sabi ko sa araw ng linggo, kasi bukas linggo, dadalo tayo sa Banagaw, magpapabautis mo kayo sa pangalan ng malapay ni Jesus. Sagot, upo. Ngayon, mami naman, pinanalangin ko mami naman na manumbalik kanilang paningin. So, panalangin ng beloved pastor sa pangalan ng mga malapang Jesus, ako po'y nagpuri mami naman, kinasot ko po yan sa pangalan ng malapay Jesus, manumbalik ang kanilang paningin. Anong balik po ang kanilang paningin? Praise the Lord, hallelujah. No, to God, praise Kinabukasan mga minamahal. Kasama ko po sa Amoranto, pinabautisman ko po silang dalawa. Praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, isang araw ako po yumayo. Sa bus po mga minamahal, isang konduktora. Tamang-tama po, uwi na po siya. Sabi niya, sumama ka sa akin para masira mo yung dalawang kapatid ka at tatay ko. Ngayon, naniwala po mga minamahal. Iwibis po yun, araw ng Biyernes, sabi ko, balikan ko kayo para isama ko kayo. Sabi, sige, sama ko. Ngayon, kanta ko ng tugan, bilang glory. Napasok po ako sa kanilang bakuran, mga minawad din. Alam siguro nila may pupunta sa kanila. Bukas naman po yung gate. Pasok po ako sa kanilang bakuran. Tumawal po yung aso, naalala ko. Sinabi pala niya, may bagong panganak na aso. Akma po akong babalik sa pintuan mamay naman, sinakmal po ako ng aso. Pag sigaw ko ng halilaw, praise the Lord, umiyak yung aso. Tuloy-tuloy sa kanilang, yung, iyak mamay naman. Ngayon, yung malaking aso, lulundagin ako mamay naman. Sabi ko sa pangalis, tumigil kayo in Jesus' name. Naupo sa harapan ko, natuwa po ako mamay naman, sapagkat titinan ko po yung aso. Ang laki, naupo sa harapan ko mamay naman. Namiminta na pala mayari. Sabi nung mayari, Brad, kinagat ka na aso ko. Dito ko, kahit sa inyo mapatunayan ng Diyos ko, pinaglilingkod na yung buhay na Diyos. Yes, glory to Hallelujah, Jesus. sa pangunat ng beloved and honorable pastor. Sabi ko talaga na po, mami naman, nung nandun na po kami sa banal na gawain, naghahanap po ako ng flourish na mababa, mami naman, sapagkat butas yung pantalon ko, sa intataba mo, mami naman. Intataba, praise the Lord, hallelujah. Kagating nga po doon, nandun po yung ngipin sa yung ngipin niya sa aking 20 cent tataba, mami naman. Ngayon, nakita ko ng worker, mami naman. Brad, anong ginagawa mo dyan? Sabi ko, tinitingnan ko yung gagat ng aso. Brad, dito magpatuto ka, praise the Lord. Napagpatuto ko, mami naman, praise the Lord, hallelujah. Amen, hallelujah. At sa araw, mami naman, may bunga po ako, mami naman. Sabi niya, Brad, yung mahal mo sa buhay, naligtas na. Tulungan mo naman ako. Para yung mga mahal ko sa buhay, ay maligtas din. Sabi ko, lagi naman ako praise God, nagpapagamit sa pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, o sige, araw ng linggo, hindi tayo kakain. Kasama ko yung mga dalawa kong beloved. Ngayon, adult square member na po. Praise the Lord. Ngayon, sabi ko, hindi tayo kakain. Pagdating natin doon, sige, pababain nyo na sila. May mga nasaduyan, may mga karamdaman, ang dami. Ang daming tao, mga minamahal. Nagbabaan, mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, may isang matanda lumapit sa akin. Utoy, hindi ko matatanggap ang sinasabi mo. Sapagkat napapasok sa mga pinagsasabi mo. Ay, hindi ko matatanggap ang Panginoon. Sabi ko, Lola, ngayon na po, hindi po pinangako ng malapin. Ngayon po ang kaligtasan. Tanggapin mo po ang pinakamalapin upang maligtas po tayo sa kadagat-dagat na po. Upang magmanap po tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, hindi talaga. Sabi ko, ano naman po, bakit?
Ayaw tanggapin ng mahal na Panginoon. Sapagkat may anting-anting po pala siya, mga minamahal. Nangatwiran po talaga siya, hindi niya tatanggapin ng mahal na Panginoon. Alis daw po talaga siya. Sige, umalis po siya. Sabi ko, bahala po ang mahal na Panginoon sa iyo. Mga minamahal, mamaya-maya, isang binata, kinuha yung itak. Bakit pinipilit mo yung lula ko? Sabing ganyan. Hindi mo ba alam, mga taga Maynila kayo, hindi na kayo makabalik sa Maynila. Pupugutan namin kami ng ulo. Sabi ko, di mo mangyari. Sabat kailangan pong ipangaral ang salita nila sa buong mundo. Right. Hindi pwedeng pagbawalan. Ngayon, kinuha yung itak, tatagpasin kami. Naalala ko sinabi ng beloved pastor, pag sa kagipitan, sumigaw ko na halir. Sabi sa pangalis, tumanigas kay Jesus' name. 3 piece po ako sumigaw na, hallelujah, praise the Lord. Nanigas po mga minamalakatasang, Praise the hallelujah. Lord. Oh, glory to God. Mamaya, mga minamahal, patuloy po ako nagsishare ng the word of God, mga minamahal. Dahil isa-isa na po kami nagpatuto, the word of God nga, mga minamahal. Tapos, patuloy po ako nagsasalita. Sabi ko, bakit nag-aakyatan kaya ka sa mga kahoy yung mga tao? Bakit kaya? Hindi naman sa akin nakatingin. Mamaya minamahal, tinignan ko yung mama. O yan, sabi ko, di ba sinabi ko sa inyo, 2-3 nagkakatipon. Pag pinag-usapan natin ang pinakamahal na Panginoong Isus, narito siya sa ating kalagitnaan. O yan, pinarusahan ka ng mahal na Panginoon. Sabi ko, maliban na yung itak, isukom sa mahal na Panginoon, ibigay mo sa akin, at tanggapin mo mahal na Panginoon bilang sarili mo, tagapagligtas. At saka pala makaalis sa kinatayuan mo, lumapit ka sa aking harapan. Nung oras na po mga minamahal, nang papatanggap na po ako mga minamahal, binigay po sa akin yung itak. Umiyak, lumuhod po sa aking harapan. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Binigay ko po, sige, sa mahal kong kapatid, si Sister Edna. Praise the Lord, nandiyan po siya. Praise the Lord. Mga minamahal, hindi, pinababa ko mga minamahal yung mga tao sa puno. Dahil sabi ko, lahat po tayo lulod. Tanggapin po natin ang pinakamalabing bilang sa sariling tabagditas. Lord po kami mga minamahal lahat. Praise the Lord. Nung matapos ng mga minamahal, dumating yung matanda. O sabi ko, Lola, anong nangyari sa'yo? Putikan kayo. Anong nangyari? Nadapa niya ako sa likod bahay. Kahit anong santo, pinanalinginan ko na, pinangakuan ko, hindi ako nakaalis. Nung naalala ko, sinabi mo, tanggapin ang pinakamahal na Panginoon bilang sarili mo tabagligtas. Ako'y nag-alis, ako nung narito sa iyong harapan. Lord, sa harapan ko, mga minamahal. Lord rin ako, mga minamahal. Ipinaliwanag ko sa kanya kung anong kalooban ng pinakamahal na Panginoon at apat na reglamento ng kaligtasan. Mga minamahal, sino sasama, sabi ko, sino sasama sa araw ng linggo sa banal na gawain? Taas ang kamay. Umarkila po kami na isang 10-wheeler, mga puno ng mga anak ng Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, itong lockdown po mga minamahal, presya bilang driver mga minamahal, naanoan po kami na lahat po kami may magpabaksin po mga minamahal. Ngunit ang iyong babang lingkod mga minamahal, hindi po nagpabaksin mga minamahal, sapagkat naturuan po na tayo ng beloved pastor na mga nampalatayang 100% mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Pisat po ako sa aking mga kasamahan driver. Sinusumpong ako sa mga pulis, mga enforcer, at isang araw nakapila po kami mga minamahal. Dumating mga pulis, bakit ikaw? Hindi ka nagpapabaksin. Labas ang mga vaccine card. Piniksuran lahat sila. Ako naman linabas ko, lisensya. Pagbalik nila, magdadala ko ng vaccine card, babaksingan ka na. Sabi ko, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, dahil ECQ mga minamahal, hindi po tayo makalabas. Wala po ang ginawa kundi mag-pass, mag-ayon ng mga minamahal. Nagbabasa po ako ng Biblia mga minamahal. Nabasa ko po doon. Sabi po doon, ng mahal na Panginoon, kung ako pa kaya ipariyan sa lupa, meron kaya akong masumpungan na may pananampalataya na anak. Sabi ko, ako po, mahal na Panginoon Sus. Mamaya dumating yung manugang ko. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Nasaniban ka. Pulang-pula yung mga mukha. Pagang-pagam, lahat ng katawan ng kati. Ngayon, sabi niya pa, meron kayang patawasan dito. Sabi ko, wala, puro sarado, dahil isik yung nga eh. Sabi ko, ito, maupo ka sa harapan ko. Dahil ako'y nagbabasa ng Bible, mga minamahal, makinig ka. Oh, pag napakinggan mo to,
sumampalataya ka, naniwala ka. Naniwala daw po siya. Pinatanggap ko sa pinakamalapay noon. Linihan ko sa unat dalangan, beloved pastor. Maya-maya mami na madali ko. Pinagaling ng pinakamamalapay noon. Hallelujah! Glory to God. Hallelujah. Yung kapitbahay namin, ganun din nangyari. Sabi nung manugang ko, punta ka kay Papa. Panalangin ka doon. Ganun din mga minamahal. Napanalingin ng kumamaya, pinagaling din ang pinakamamalapay ng Sus. Isik yung mga minamahal. 7 na pabotismo ko sa panalagawain. Purihin ang malapay nun. Hallelujah! Praise the Lord. Ang mga minamahal, nung wala na pong isik yun, nakabiyahe na po ako mga minamahal. Ito na po mga minamahal. Grabe ang mga pulis. Kasi po mga minamahal, may gawain po tayo paggabi. Bumabiyahe po ako mga minamahal. Napakaraming pulis. Talagang hilira din po ako makaligaw dahil punong-puno traffic. Ngayon, nalayan sa malapay nun. Hindi po ako makita sa pangalan mo ng malapay. Hindi ako makita ng nanguhuli. Dahil lahat ng mga sakyan, inilawan yung vaccine card. Ako wala akong vaccine. Wala akong vaccine card, mga minamahal. Pag pinadiretso, go! Go po ako mga minamahal. Sa likod ko pinahinto. Hallelujah! Purihin po ang pinakamamalapay nun. Hallelujah! Mga minamahal, hanggang dito na lang po mga minamahal. Ang lahat po ng kapurihan, kalwala at yung kandakila. Pasalamat po sa pinakamamahalapay Diyos po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. God bless you po ating beloved brother Ricardo Pemia. Nagpalang patutunayan talagang kanyang napatunayan, mga minamahal. For how many years, no? Since ITES, siya po na-save sa ministeryong ito hanggang sa mga oras na ito. Siya po mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nakita po niyang mga iba't ibang himala sa kanyang buhay. Mismo sa kanyang dalawang mata talaga nakikita niya na tunay ang Diyos, buhay, makapangyari ang Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryong ito. At sa mga oras na ito, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At mga kapatid, ngayon po, bago tayo dadako sa Word of God, nag-alay pa tayo ng isang papuring awitin para sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Nababatid mo ng kabiguan ay mata mo, kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Kalungkutan ay pawiin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong lang. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandiliin, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong lang. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandiliin, ako'y palakasin. O Jesus, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak namin iyong lang. Tingin ang aming dalangin, puso'y kandiliin, kami palakasin.
puso'y kandilir, kami palakasin. Praise the Lord. Bishop po ating beloved James M. Singers sa papuring umitin na yan. Praise God. At lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngayon po, before tayo dadako sa Word of God, tayo po muna manalangin upang tayo lubusang pagpalain at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Almighty God in heaven, dear and blessed Jesus, the first beloved Pastor Joel Almeida, we thank you so much for anointing part of our program, blessing song, testimony of our brother Bertrand, that you are blessed. Please forgive us, Lord Jesus. That's the hearts and mind of everyone that listen to our program this night. Beloved listeners, viewers, we humbly ask you to place and amend your word, God. Open their understanding to the truth. Bless them, O God. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, demons of doubts and belief, demons of hindrances, cast out in Jesus' name. We bless you, one. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ngayon po mga kapatid ay pakinggan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. At bago pa man ating pong pinapabot ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. At magandang gabi. Praise God. Hallelujah. Our beloved brethren, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa bayong dagat, mga beloved co-workers, co-preachers, ordained preacher dito po sa Daon ng Cebu Pastoral House. Praise God. At sa lahat ng ating mga beloved co-preachers, praise God. At ating mga beloved Almeida family, good evening po. Praise God. At kaya po mga kapatid ay pakinggan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoong Kristo. So, ang ating pong topic ngayon dahil ay bagong taon, so ganun din po yung topic natin. Bagong taon, bagong simula. At basahin po natin ang John chapter 1 verse 35 up to 42. Start sa Tagalog. Unang Juan kapitulo 1 versikulo 35 hanggang 42. Nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. At narinig siyang magsalita ng dalawang alagad at sila'y nagsisunod kay Jesus. At lumingon si Jesus at nakita silang nagsisunod. At sinabi sa kanila, ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabbi, na kung liliwanagin ay guro, saan ka tumitira? Sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo at inyong makikita. Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira. At sila'y nagsitirang kasama niya ng araw na iyon. No'y mag-ikasampo na ng oras. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya at si Andres na kapatid ni Simon Pedro, una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon. At sa kanya sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas, na kung liliwanagin ay ang Kristo. Siya ay kanyang dinala kay Jesus. Siya ay tinitingnan ni Jesus. At sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tawagin kang Cephas, na kung liliwanagin ay Pedro. Ang Diyos po magpala sa kanyang banal na salita. Kaya po, ito po mga minamahal, ang ating binabasa, ito ay patungkol sa ating dakilang Diyos. Ang kasama niya ang kanyang mga alagad, ang sila ay naglalakbay, kung saan-saan sila magtungo, talagang pinapangaral ang ibanghilyo ng kaligtasan. Kaya, sabi nga, mayroon po tayong ganitong kasabihan, life is journey. Ang buhay ay isang paglalakbay. And as we have entered in this new year, bagong paglalakbay na naman. Mga bagong pakikipagbaka na naman. Mga bagong karanasan ang alam natin na ating kakaharapin. So, marami tayong mga hindi nalalaman. Anong mga pangyayari sa taong ito? Ano yung
mga bagong karanasan na ating makikita at hindi natin alam kung anong gagawin ng mahal na Panginoong Jesucristo sa taong ito. At hindi natin din alam kung anong mangyayari sa taong ito. Ang atin lamang po mga minamahal, ang akin pong masasabi na pag nasa kamay tayo ng Diyos, so safety po yung buhay natin. Ibig sabihin, kung tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, manatili po tayo sa paglilingkod para ang Diyos po mga minamahal ay hindi po tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano man po mga mangyayari sa taong ito. So alam natin, pagkasama natin ang ating buhay na Diyos, hindi tayo pababayaan. Kaya kung ikaw ay hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoong Hesus, lalo na sa paglilingkod na tunay, the Church of the Living God, so subukan mong maglingkod sa mahal na Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ministeryong ito, the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kasi nandito kami at talaga nakikita namin yung gawa ng mahal na Panginoon sa aming mga buhay. Kasi naranasan din namin yung tinatawag na New Year Resolution. Pero talagang hindi totoo. Hindi totoo. Kahit sa inyo, isipin nyo o sabihin nyo kung totoo. So, hindi talaga totoo ang New Year Resolution. Maring 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, magbago ka, pero babalik na naman. Hindi katulad nung maglingkod ka sa mahal na Panginoong Jesucristo ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, ay talagang nandyan yung pagbabago. Imagine for how many years, hindi na bumalik yung aming mga bisyo, katulad nung napakinggan ninyo kanina, na patotoo ng ating mahal na kapatid, Brother Ricardo, na nung nasave po siya sa Jesus Miracle Crusade, mula noon, 1986 ba yun? Hindi ako nagkamali, sabi niya. So, hanggang ngayon, mga kapatid, hindi na po bumalik yung kanyang mga bisyo. Kasi nagtaka nga yung kanyang mga, mga mahal sa buhay. Yung kanyang mga dating mga barkada, mga kainuman. Nagtaka nga na bigla siyang nagsalita ng biblical. So, pinagtawanan pa nga siya, nilibak or hinahamak kung ano-ano yung pinagsasabi. Sabi niya, baka parusahan kayo. Parusahan kayo ng Panginoong Hesus. Baka mabubulag kayo. Mga minamahal, sandali lang. Sabi niya, kukuha ko ng Biblia. Pagbalik niya mga minamahal, nako, hindi na nakakita. Nabulag na yung dalawa. Umiyak. Talaga nagmamakaawa. Yung isa, nagkaputik-putik na kasi hindi na wala nang makita So, kaya dahil pag-ibig ang Diyos, humingi sila ng awa, mga minamahal, magmakaawa, nagsisi, napanalangin natin mga kapatid, muling naman balik yung kanilang paningin. At hindi na nag-alinlangan, sila ay nagpabautismo kaagad. At nagbabago ang buhay, kaya nais sila na magbago din yung kanilang mga loved ones. Kaya doon sa lugar nila, dumamin sila. So, hindi pa mabot na 1 taon, puno na yung sasakyan na help mga minamahal, na iniarkilahan nila. Grabe, pagkilos ng Diyos. Ngayon, sa ating taon mga kapatid, ay napakahalaga po si Kristo sa ating mga buhay. Sabi nga niya, back to reality na ulit. Hindi na ulit bilog-bilog na mga prutas ang ating pagtuunan ng pansyan o bebelin. Sinong New Year, yun maraming talagang bumibili ng prutas, lalo na yung bilog-bilog. Kasi pag marami daw mabili mo ng prutas, marami ding blessing. Pag konti lang din yung blessing na matanggap mo. Pero
sa akin, mga minamahal, hallelujah, ang totoong may pagpapala pag ikaw ay maglingkod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi po basihan yung mga prutas. Praise God. So, ang basihan po, yung maglingkod tayo sa mahal na Panginoon na may katapatan. Tapat tayo sa paglilingkod. Isang tiyak na bagay, pagpalain tayo ng mahal na Panginoong Jesucristo. So, ang mga estudyante, so, nandiyan na naman mga minamahal, makasikaso na ulit ng ating mga pag-eskwela, kung ano-ano ang mga daily text, mga minamahal, na ating muling kakaharapin. At spiritually speaking, we can also find ourselves na naglalakbay na wala na palang joy, direction, meaning, and excitement sa buhay na ito. So makikita po natin ito sa iba't ibang mga tao. Maaring ikaw, sa mga estudyante, sa iyong asawa, o sa mga, kahit sa mga naglilingkod sa mahal na Panginoong Hesus. So bagong taon, bagong simulain na naman ito para sa ating lahat. Minsan ang mga pagsisimula hindi matandaan dahil tila hindi naman sila importante ng mga sandaling yon. Maaari ngayon, hindi natin matandaan kung anong kulay, ang suot ng damit ng asawa mo noong una kayong magkita. Kasi hindi importante. Sa isip mo noon, importante na magkatuluyan kayo, makasal kayo, ano yung mga pangarap niyo sa buhay, so hindi mo na maalala yun, mga minamahal. So, sa ating pagbabasa ngayon o sa ating pag-aaral, makikita natin ang unang alagad sa kanilang pagtugon at pagkakaroon ng bagong pasimula sa buhay na kasama ang ating dakilang Diyos. So, yung mga alagad, alagang marami silang mga tanong nung umpisa. Kasi hindi nila alam Hindi nila kilala. Nagtanong pa nga yung isa, saan ka ba tumira? Sabi ng mahal na Panginoon, sumama ka sa akin, pagkita ko sa iyo. Doon, nakita nila kung saan tinitira ng ating mahal na Panginoong Hesus. Doon sila ng mga ilang araw. So ano po ang aral na inihatid nito sa atin ngayon? So the first natin, let the past be passed through forgiveness. Hayaan ang nakaraan na lumipas sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ay, importante ito yung forgiveness. So, pagpapatawad. Kasi pag hindi ka marunong magpatawad, sabi ng mahal na Panginoon, hindi ka rin niya patatawarin. Kasi mga minamahal ay hindi ka nga marunong magpatawad paano ka patawarin ng mahal na Panginoong Hesus? Kung marunong ka magpatawad, siyempre, ang mahal na Panginoon, patatawarin ka. Kasi ito po yung kanyang mensahe para sa mga tao na kailangan magpatawad. Pag-ibig sa kapwa. Kailangan mong ibigin ninyong kapwa, magbigay sa kapwa. Ano pa man, mga minamahal. Praise God. So, ang nakaraan ay nakaraan na. Bagong taon. Sabi nga nila, move on na rin pag may time. Totoo po yun, mga minamahal. Kalimutan na. Mayroon kang kalit nung nakaraang taon, dapat patawarin mo na Huwag ka nang magka-hatred. So, dapat marunong kang magpatawad. At para patawarin ka rin, magpatawaran. And then, para patawarin ka, pag humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoong Hesus, patatawarin ka. Tinuturo nga yan ng mahal na Panginoon na mayroong apostol na nagtatanong, mahal na Panginoon, ilang beses ba naming patawarin ang aming kapwa? Sabi ng mahal na Panginoon, 7, times 70. So, ganun po ang pagpapatawad, mga minamahal. Hindi lang isang bisis, 2 bisis.
Kailangan mayroon kang tinatawag na unlimited forgiveness. No? So, ganun po yun mga minamahal. Kasi pag hindi ka marunong magbatawad, so magka-hatred ka, sabi ng Biblia, pag magka-hatred ka, isa kang mamuno or murderer. So, murder yung kaso mo kung dalawa yung sa dalawang tao ka nagka-hatred, so ibig sabihin, double murder na yon. Kung sa Biblia nga, kung murder yung kaso mo, so, hindi ka magsisi, wala kang ibang pupuntahan, paparusahan ka sa nagliliyab na apoy. How much more kung dalawa na o tatlo na yung tao na kaalit mo? Hindi mo pinapatawad. So, nako mga minamahal, yan po'y nakakatakot. Sa ating ebanghelyo, nakita ni Juan si Jesus bilang isang kordero na nag-alis ng kasalanan ng sanglibutan. So, refuse to be tormented by the sins of the past that God has already forgiven. Sabi nga ng Hebreo, ating pambasahin, Hebreo chapter 10, verse 17, and their sins and iniquities will I remember no more. Galog. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Ayan. Ganun po ating mahal na Panginoon. Nagkasala ka 10 times, 20 times. Humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon. Anong sabi niya? Hindi na niya alalahanin Kalimutan na niya. Ganon din dapat gawin natin sa ating kapwa. Pag pinatawad mo na, wag mo nang alalahanin. Kalimutan mo na kasi pinatawad mo na Wag mo nang paulit-ulitin. Iba, mga tuwiran pa. Pinatawad ko na yan, pero pag nakita ko yung mukha, naaalala ko pa rin So, ganon yung katuwiran ng iba. So, hindi ganon mga minamahal. Ibig sabihin, yung pagpapatawad mo, hindi galing sa puso. Kasi, pag nakakita ka sa kanya, galit ka pa rin. So sa ating nakaraan, hindi mawala sa ating puso at isip ang mga nangyayari noon. At talagang maramdaman mo pagkatapos ng pangyayari ay maring pagsisisi o panghihinayang. Nagsisi ka dahil nagkamali ka. Naisip mo na hindi mo na lang pala dapat ginagawa. So mga minamahal, ang pinakamagandang inihatid ng nakaraan ay ang matuto tayo mula sa mga karanasang hatid nito sa atin. So yun po mga minamahal, kung may anuman po yung ating mga nakaraan, pinahintulutan din po yan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo para matuto po tayo mula sa mga karanasan na hatid nito sa atin. Ibig sabihin, naisa mahal na Panginoon, matuto tayo. Matuto kang magpatawad, matuto kang manalangin, matuto kang makibagay o makisama. So, wala na tayong magagawa kundi magbago at magsimula ng maayos. Pagtuunan ng pansin ang ngayon at hindi na yung nakaraan. So, yun po ang pagtuunan natin ng pansin. Hindi po yung mga nakaraan Kalimutan na yung mga nakaraan. Pagtuunan natin ng pansin ang ngayon. So, the next, let the present be exciting through faith. Hayaang maging panabik ang kasalukuyan sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kailangan din natin ng pananampalataya Kasi, sabi ng mahal na Panginoon, without faith, it is impossible to please God. So, hindi na po malugod ang mahal na Panginoon. Imposibleng malugod ang Diyos kung wala kang pananampalataya. Kaya kailangan mong ipairal o ang pananampalataya talagang ipakita mo. Naalala nyo ba as we end the year of 2024? Marami sa atin ay may mga sariling mga pamahiin, pamahiin. So, some celebrate it by lighting firecrackers para daw itaboy ang mga masasamang espiritu. So, ganun
Ay, yung iba, hindi nila alam anong kahulugan. Bakit sila nagpaputok? Basta makapaputok sila, okay lang. Pag may pera, makabili ng paputok. Okay lang, masaya na sila kahit ilang pira yung gagastusin nila. Kahit yung iba siguro, bis budget pagkain, nabawasan pa, bili lang ng paputok eh. So, pag nakapaputok, nandyan, makikita mo sa mga mukha, masayang-masaya, nakangiti pa eh. Pero hindi alam ang kahulugan, yung kanilang ginagawa. Pero sa mga matatanda, alam nila yan eh. Pag nagpaputok ka, yung mga lighting fire, firecrackers, no? So, ang ibig sabihin yan, para daw itaboy ang mga masasamang espiritu. So, ang tanong, talaga bang lumayas ang masamang espiritu? Talaga bang pag nagpaputok ka ay milya-milya yung talsik ng bad spirit? Sa akin, di ako naniniwala kasi nagbasa ako ng Biblia. Tatalsik yung masamang espiritu kung amin na mahal, naglilingkod ka sa mahal na Panginoong Jesucristo, kinakas out mo in Jesus' name. Milya-milya yung talsik niyan. Tulad nung testimony kanina, narinig ninyo yung patotoo niya na mayroong aso. Nakakagatin sana siya mga minamahal, pero umiyak yung aso eh. Yung isa lumuhod sa kanyang harapan, nakatingin sa kanya. And then, nakagat siya, pero hindi tumalab yung ngipin eh. Dahil sumigaw siya ng Hallelujah, praise the Lord, Jesus name. Kasi yung mga masama, papasok din yan sa mga hayop. Kaya yung mga hayop, dati mga mabuti yan eh. Diba? In time of Adam or Adan, sa kaniiba, mga mabubuting, kahit yung mga leon nga eh, pwede mong kasama yan, makipaglaro ka dyan. Pero nagkasala na yung mga nauna sa atin, ay yung mga bad spirit, pumapasok na pati sa mga hayop. Naging masama na, nangangagat na eh. Lumalaban na. Pero pag nirebuke mo in Jesus' name, so alis yung masamang espiritu, milya-milya yung talsik eh. Hindi yung firecrackers, kaya yung mga bad spirit, nagpaputok pa nga yan eh. So, kahit nga yung mga paputok, ang pangalan, mga masama, di ba? Mayroong tinatawag na sinturon ni Judas. So, anong pangalan eh, sa pangalan pa lang masama na. Palatalsikan mo yung masama dahil lang sa paputok. Pero yun po ang mga dati ng mga matatanda sa atin. So, akala lamang nila. Kasi wala kasi silang alam sa Biblia. Pero pag ikaw nakaalam sa Biblia, mga minamahal, praise God, kaya mong patalsikin milya-milya yung mga masamang espiritu kung ikaw ay sumusunod sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, para sa iba naman, tumatalon. Pag New Year na, tumatalon para, lalo na yung mga pandak, no? Tumatalon para daw tumangkad. No? So, pero kahit anong lundag, walang epek eh. Pandak pa rin. So, dahil yun na ang mga nila tinatawag na pamahiin. No? Pero wala talaga, walang epek talaga kasi wala sa Bible. No? So, meron ding mga nagpapa-ping choice, pinghoy. Tawag ba yun? Mga minamang nagpapa-pinghoy o ping choy para matiyak ang kanilang success daw po. So, ang iba naman ay nagpapahula ng kanilang magiging kapalaran para sa taong na ito. So, mga kapatid, mahal na Panginoon, nakakaalam ng ating future. Praise God. So, kahit hindi ka na magpahula, paglingkod ka lang sa mahal na Panginoon, malalaman mo kung ano yung ahantungan ng buhay mo. Kasi paalala yan ng mahal na Panginoon sa'yo eh. So, sabi nga ng mga wisdom ng sanglibutan, ang tao daw, pag hindi nag-aaral, walang kinabukasan. Walang kinabukasan. Siguro sa mga taong hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoong Jesucristo,
So, higit pa sa kinabukasan na iniisip mo, ang mararating mo. Oh. Imagine, magkaroon ka ng buhay na wala hanggan sa piling na mahal ang Panginoong Jesucristo. Wala nakabase yan sa sa ating natapos o yung ating natapos na mga kurso, pinag-aralan po natin. Amin na mahal. So, nakabase yan sa pagsusumikap mo sa paglilingkod sa mahal ang Panginoon. Pagbibigay lugod mo sa mahal ang Panginoon, ano bang nagawa mo sa mahal ang Panginoon? Oh, useless kasi yung mga achievements na yan eh. Oh, so useless yan pagdating ng araw, sa paghukom, in last judgment. So useless yan eh. Kahit ilang pang kurso natapos mo, tapos hindi ka naglilingkod sa mahal ang Panginoon, useless yan. Hindi mo yan madadala doon sa kabilang buhay. Amin na mahal. Praise God. Kaya ito po ang magandang gawin ng tao. Mas mainam na ipagkatiwala natin ang buhay natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananalig na may kalakip na gawa. May kalakip na gawa. Hindi lamang sa salita ang pananalig. Kailangan may kalakip na gawa. Kasi naman kahit anong paputok pa ang pasabugin natin, o mga bilog-bilog na ihanda natin, kung hindi magtapat, wala pa ring asinso Sabi nila, pag maraming ang bilog-bilog na mabili, kahit yung mga damit mo, may mga bilog-bilog pa dyan, para ka maging mayaman. Yung iba, mga minamahal, naglalagay ng mga coin sa kanilang kamay, ginaganon-ganon, ginaalog-alog mga minamahal para daw ay swertehin. Ako, mga minamahal, hindi po yun nasabi ng Biblia Ang sabi ng Biblia, pag magtapat ka, aasinso ang buhay mo. Praise God. Kaya gayon din naman, sabi ng Biblia, patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. So the third and the last, let the future be awesome through serving. Hayaan ang hinaharap na maging kahanga-hanga sa pamamagitan ng paglilingkod. So, importante talaga itong paglilingkod sa mahal na Panginoon Kasi hindi natin lang alam yung ating future. Maging kahanga-hanga yung future natin kung maglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pero pag hindi tayo maglilingkod, kaya sinabi ko na kanina, kahit ilang pang kurso matapos mo, kahit ikaw na yung pinakamayaman sa buong daigdig, mga minamahal, pag hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, yung future mo, wala talaga. Hanggang lupa lang yan, mga minamahal. Hindi katulad ng naglilingkod sa mahal na Panginoon, so mayroon kang buhay na wala hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. So maraming beses ko nang narinig yung isang sagot na sa paglisa ng mga members ng mga mandated organizations. Sabi nga nila, alis ako dahil hindi na ako masaya. So kasiyahan ang sinasabi. So ang kasiyahan nakabase sa emotion. Alis tayo sa paglilingkod kapag hindi na natin feel. Kapag hindi na tayo masaya. So hindi ko pa naranasan yan, mga minamahal. Na aalis ako sa paglilingkod dahil hindi ko na feel. Ano ang feel? Feel natin yung hindi na natin feel yung Holy Spirit. Kung aalis ka, lalong hindi mo ma-feel. Pero kung magpatuloy ka lang sa paglilingkod, darating maibalik yung una mong pag-ibig sa Diyos. Kasi kung mawala ka, paano yan? Kung hindi ka na makabalik. So, alis ka dahil hindi ka na masaya. Naku, mga minamahal, lalong hindi ka maging masaya pag aalis ka sa paglilingkod. Kasi ang mahal na Panginoon lang may-ari ng kasiyahan, mga minamahal. Sa kanyang presensya, nandyan yung kagalakan. Walang humpay na kagalakan. Kasi may mga kasiyahan dito sa mundo na panandalian lang. Yung sinasabi nila, inom tayo ng alak para maging masaya naman tayo. Nako, mga minamahal, nung saya doon na maubos yung pera mo, wala ka nang pagkain na may dala sa pamilya mo, malasing ka, mahulog ka pa sa bangin, problema na naman. Yung iba, tingnan nyo yung iba, lasing, nagdamamaneho. Tuloy, nakasala sa kalsada, disgrasya. Ngayon, nandun pa sa mga hospital. Yung isang pa, nandun sa ibaba, yung isang pa sa baba. Kasi wala, bali na yung mga paa. Yung iba, wala na, na yung ulo, naka-bandage na. Kasi biyak yung ulo. Dahil nagdadrive na lasing. Anong masaya dyan? Ang masaya, ang maglingkod sa mahal na Panginoon. So malayo ito sa salita ni Jesus Yung mga sinasabi ng mga
taong mga makasanglibutan na aalis para wala, hindi na niya fail, hindi aalis siya dahil hindi na siya masaya. Malayo yan, salita ng ating dakilang Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. So yun mga minamahal, mag-focus tayo kay Jesus. Mag-focus tayo sa kanyang halimbawa. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, hindi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. So, kailangan magpakumbaba lang tayo. So, huwag tayong magmataas, mga minamahal. Kasi ang paglilingkod, ano yan? Nandyan yung pagpakumbaba niyan, mga minamahal. Ano yan? Pagligsahan ng pagpapakumbaba, ano? So, kailangan, kung mayroon pang humble sa iyo, mas magpaka-humble ka pa. So, ano ba ang kaya nating ibigay? Ano ba ang pwede nating gawin upang bahagi sa iba ang mabuting balita? Para makatulong sa mga nangangailangan. Para mapaunlad ang ating komunidad. Yun ang mga katanungan. Kung gusto talaga nating mag-serve sa Kanya, mag-alay tayo ng oras, kakayahan at resources para sa paglilingkod ng walang hinahangad na kapalit. Buhat sa Diyos. So ang paglilingkod, ganun po yun eh. Wala kang hinahangad na kapalit. No? Basta maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Dahil sa totoo lang po, sa Kanya naman talaga galing lahat ng nasa atin, di ba? Anong meron tayo? Wala naman eh. Lahat galing sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ibinabalik lang natin. Sa ganitong paraan, magiging tunay po tayong dakila sa mata ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at ma-bless pa ang mga kapwa natin lingkod. Pagpalain din po sila. Maging example po tayo, amin naman, sa mga sumusunod na naglilingkod sa atin. Kaya mga kapatid, kailangan po natin paglingkuran ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So saan tayo mag-umpisa? Mayroon pong 4 na requirements ng kaligtasan. Pananampalataya, pagsisisi, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesucristo para mapatawad yung kasalanan. Pang-4, magpabautismo ka sa Espiritu Santo. Ang dakilang Diyos, ang may-ari ng lahat ng bagay, lumikha ng langit at lupa, siya po ang magbautismo sa iyo ng Espiritu Santo, hindi po tao. Ayan mga minamahal, sinabi ko, una, pananampalataya. Kailangan pong sumampalataya sa mahal na Panginoon. Praise God, para ang Diyos ay malugod sa iyo. Pangalawa, magsisi ka, talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Huwag mo nang balikan pa. Yun po ang pagsisisi. Talikuran ng kasalanan. Pangatlo, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Kaya, dumalo kayo sa gawain. Yan po ang ating dapat gawin mga kapatid para maibahagi din namin sa inyo yung mga natanggap namin ng mga biyat pagpapala galing sa ating dakilang Diyos. Sa mga oras ito, wala na po tayong sapat na oras. At manalangin tayo, sa taos-pusong panalangin, sumunod kayo. Maiksing panalangin, aking babanggitin. Sabihin niyo po, O dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Narito po ako isang taong makasalanan, taos pusong nagsisisi, mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ako, O Diyos, sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos, hari, tagapagligtas na aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristyano sa isip, sa puso, gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Ako po'y manalangin sa iyo, dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na ito mo mga tumatanggap sa gabing ito. Patawarin mo po sila. Iligtas mo po sila sa punang kanilang mga mahal sa buhay. Pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ngayon, dadako tayo sa masiling. Kung may makaramdaman kayo, ano man po inyong mga karamdaman sa gabing ito, ipatong nyo ang isang kamay sa part ng inyong katawan na may karamdaman at isang kamay sa screen. So, manalangin tayo, ipaabot natin sa mahal na Panginoon, ano po yung mga problema natin, alisin niya ng mahal na Panginoong Isus, at manalangin tayo para tayo gabayan sa buong taon, 2025. At ano man po yung mga pre-request, paabot natin sa ating mahal na Panginoon. Lapis po, beloved Pastor Valdez Suada Almeida, ito po kami minsanan pa, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, O Diyos, mga pagkakamali, at aming sinasaway, pinapalayas
lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, goiter, anemic, high blood, obosipon, trangkaso, virus, kasawat, in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Agbalay mo lahat ng mga anak ko, Diyos, sa gabing ito, pakaingatan, gabayan, sa buong taong ito, mahal na Panginoon, ilayo sa lahat ng gawa ng kaaway, ano po mga kahilingan, mga prayer requests, bigyan ng katugunan, mahal po yung lahat namin mga minamahal namin mga kapatiran, pakaingatan, pagpalain, in Jesus' name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon sa Kristo at salamat po sa inyong pagantabay sa ating banal na programa, Jesus Miracle Hour. At kami po pasamantala nagpapaalam, ibang lingkod, Father Joshua Dominguez, kasama ng ating beloved technician, Rosmar Lumayno, nagsabing, we love you so much, but our dear Jesus, love us more. Amen and God bless.